business doesn't mean po na magaling na ako at alam ko na lahat about negosyo. Estudyante din ako. And let's me to this story na yesterday, I was invited sa MA. Sa inyo mga ka-stories, welcome back sa isa naman na random reaction dito sa ating channel mga stories. Wala si Mikey, no? Ngayon, my goodness. Another Josh Mojica issue na naman. Ngayon, mga stories last video, no? Pinag-usapan natin yung tier 1 issue, no? Yung alleged na hindi o sobrang delayed yung bayad, no? Sa mga ilang content creators, influencers, no, na tapos ito sumingit ito si Josh Mojica na billionaire ko, no, na talagang at binira ng si MG, no, gamit yung business 101 at stakeholder lecture. Okay, well, ang siste kasi dito mga stories, no, ang siste kasi dito ang dating nun ni Josh Mojica dun, di ba yung pinakita natin? Well, sinabi ko yan noon red herring na talaga siya. Ibig sabihin, sa mga hindi nakakaintindi or ano ibig sabihin ng red herring. Ang red herring kasi yun, ito, papakita ko sa inyo yung red herring dito, no? Ito yung sabi niya dito. A red herring fallacy occurs someone introduced irrelevant information to distract from the main issue and derail a conversation. So, yun yung So, ang in short, no, sa mga i-anin ko na lang, no, pag-logoin ko na lang, no, na ibig sabihin yun, yung mga ini-explain niya na hindi yung hindi niya sinasagot yung tanong, yung issue. For example, yung ano ba talaga, bakit ko suot ko itong black collar na to na pambahay lang? Tapos ang sasagutin ko, ganito kasi yun. Ganito kasi, it's not, it's not about the ganito, it's not about clothes, it's about presentation. Iniiba mo yun, parang ganun yung dating sa akin. Diba? Iniiba mo yung aspeto, yung explanation sa in concept. Diba? That's why nagiging red herring works yun. Kaya yan ang nangyayari dyan mga story. So, ngayon, anyway, may bagong galaw, no? May recent video nga si MG, no, about kay Josh Mojica, no? May post na lumalabas. So, mga stories, kung napanood niyo yung latest video ni MG, no? Ito. Ito yung niya, no? Yan yung latest video, no? So, kung hindi niyo napamahal, panoorin niyo ito, no? Then, after that, panoorin niyo. Ito yung, at saka, ito may napansin ako sa, may napansin ako sa dulong-dulo ng video. Sa dulong-dulo ng video. Wala. Ay, nangyari? Wait. Yun, okay. Sa dulong-dulo ng video na yan, ito, may aanin ako. Sige na nga. Parang gusto mo Baby. Ito. Please, let's help direct si Vigo, mga ka-hombre ko. So, malupit niyang gumawa. And ayan nga, hanggang ngayon, ginagamit pa rin ni Josh Mojica yan, mga ka-hombre ko. Ngunit, eto na nga ba ang sinasabi ko sa'yo, Josh? Gusto mo ba talaga makipaglaro sa akin? Sige na nga, parang gusto mo Bibigyan kita ng konting hint ng kung anong laro ang gusto ko sa'yo, Josh. Naku, ikaw! Sino yun? Josh? Nakakabahan niya. Alam mo, Josh, kilala ko kung sino yung babae na yan. Yan! Si Yumi. Oh my God! Di na ako tataka kung bakit naghiwalay niya yung recent girlfriend niya noon.
Sa next video ko na lang yan. O sa susunod na lang yung video na regarding dyan. Nagko-connect na yung the dots Yan yung ano natin So, ano ba ginagawa mo, Josh? Ang dami nga article na lumalabas Ano yan? Tinaig mo pa si Siyang Gasa Anyway, mga stories yan yung dito So, mga stories ito yung ito yung problema dito talagang ayan yung recently yung about kay Josh may post siya yung lumalabas ng mga alleged yun na hindi rin nababayaran sa design work. May bagong video si Josh na at saka may since napanood mo yung yung video yung latest video ni MG ngayon panoorin natin itong asan ito? Yung latest video niya, ito. Oh my goodness. Ito. So, panoorin natin. Ito yan So, this be mindful sa sa video pero kasama na rin sa fair use to, okay? Kailangan Usapang negosyo po ulit tayo. Kasi nasa mood ako ngayon na mag-usap about negosyo. At ayoko muna ng hindi usapang negosyo. At kahit na nagturo ako Usapang negosyo. na ako at alam ko na lang. Teka lang. Ano? Sabi mo? Teka lang. Usapang negosyo po ulit tayo. Kasi nasa mood ako ngayon na mag-usap about negosyo. At ayoko muna ng hindi usapang negosyo. Ano ba talaga? Pag-uusapan yung negosyo, hindi pag-uusapan ng negosyo. Ano ba? Ilawin niyo naman kami. Sabi pag-uusapan natin ng pag-uusapan natin ng negosyo. Ay, hindi. Not just ano ba talaga? Kahit na nagturo ako about business, doesn't mean po na magaling na ako at alam ko na lahat about negosyo. Estudyante din ako. And let's be to this story na yesterday, I was invited sa MA. Alam mo, nainis na ako Gusto, tapos nagiging, estudyante ka na agad, papawisan na ako dahil sa nagsasasabi mo sa internet Almost control the majority of the Philippine economy. Siguro mga nasa 70% up, they control the economy ng buong Pilipinas. So I was very lucky and fortunate na na-invite ako doon. And nagulat ako. Actually, hindi ko din talaga alam kung bakit ba ako Panoorin mo na lang doon. Medyo mahaba to. 6 minutes to. Ayoko na nang pabain pa. So, mga stories, Ito, So, bago na to, disclaimer na pala. Hindi ko na ito yung sa disclaimer. Disclaimer lang to, komentar kasi ito based on publicly available post, video na nasa sources. So, opinion to, hindi ito legal advice, ayaw natin ng personalan at focus natin yung claims, logic at saka accountability. Okay? So, mga stories, yung recent yung video ni MG, yung about yung Joshua, yung this is what you are for me, Yung ambo dito, sinabi niya yung content niya, yung simple lang, Nagbayad na ba itong tier 1, Yes or no? Tapos, pinuna niya ni Josh, mga hahaba ng paliwanag dyan. Pero babalik pa rin sa punto na hindi na masagot sa ng bayad issue. It means, red herring yon. Nagiging red herring issue na to, yung policy. Okay? Pinuna rin yung, yung stakeholder, yung lecture. Nililecture tayo. Sinasabi niya na hindi naman yun ang tanong. Oh my God. Anong gagawin namin yung stakeholder na yan? Diba? Kung usapan business, bakit kami inilecture, hindi kami dumatayo ng business. Pero sige, this is a kind of stakeholder pagdating sa mga business, yung business topics o business related, di ba? Pero yung sinasabi niya, ang labas yun, pinag-halo-halo naman yung ni Joshua yung usapan Tapos ito, yung post na lumalabas na ina-allege yung isang tao na I think si Dirk Sedigo na nagagawa daw ng designs logo na packaging materials noon para sa brand yung associate ni Josh at may part daw na hindi nabayaran. Well, again mga stories this is allegation ito sorry pero kailangan natin ng patunayan dito kasi hindi natin alam yung detalye yung about sa yung
yung nagbabayad daw ko, no? Well, hindi ako personally, ngayon ko lang nakita tong itong si Dirk Sadigo. Papakita ko sa inyo yung logo. Ito yan eh. Let's help Direk Sedigo, mga kahombre ko. So, malupit yung gumawa. And, ayan na. Ito yung Pedro, ito yung napapakita ko sa inyo. Ito yung Pedro's na yan. Diba yung Kangkong Chips original? Ito yung yung parang, yung parang dinesign yan, no? So, ayun na talagang hindi daw binayaran. Well, hindi natin alam kung ano yung status ngayon. Pero, kasi, lang yan eh, commentary niya, pero, hindi natin alam yung detalye. Pero, yun yung sa akin Ngayon, hindi natin alam yung lahat ng mga detalye kung nagbayad talaga. At hindi natin nakikita yung buong transaction. So, kasi wala siyang papakitang yung resibo eh. Pangatlo, yung news type post from PGMN, ito yung angle. So, ito yon mga stories. No? Papakita ko sa inyo yung the Peanut Gallery. Yung Peanut Gallery, ito yung galing sa Peanut Gallery Media Net, PGMN. Ito naman yung Josh Moica, Dependent Tier 1 Entertainment. Co-founder, Trike Gutierrez. And criticism of the company's financial difficulties, saying the situation should be viewed as a business setback rather than a personal failure. Moica made the statement after content creator Magagago discussed the Tier 1 struggles and raised concerns involving creators and other stakeholders. Moica and the company Tropa affects more than its including employees, creators, clients, investors, and partners who depend on the business. Ang kausap nyo dito, negosyo, ang nakaka-apekto sa inyong negosyo. Di po tawang niya kasi sa Tier 1, he said streaming that issue should be examined through the challenges. Ano to? Faced by the business itself. Okay. So, yun yung according do sa sa Tier 1, no. Ngayon, ito na yung ngayon turo tayo, no. Mag-react na kasi tayo, okay? Mga stories, no. Oops. Nawala. Mga stories, no. Itong ganito lang yun, no. Atayin ko lang sa apat yun. Una yung yung stakeholder, yung debate ay side quest lang, no. Kasi sa side quest lang yun. May may tama naman si Josh yung definition yung stakeholder. Tama naman may tama naman si Josh. Basic business term yan, okay. Pero hindi yan yung issue dito, okay? Hindi nagugutom ang tao dahil sa mali ang termino. Nagugutom ito ng tao kapag hindi binabayaran, di ba? Which is yung mga influencers, vloggers, di ba? Hindi na binabayaran. Kaya kung gagamitin mo ang stakeholder lecture para italon yung tanong na nabayaran na ba? Well, red herring talaga yan eh. Okay? Para ang tactic, pinapakita mo muna na mas marunong ako sa terms para magbukang ikaw yung may moral high ground, no? Wala pa rin sagot sa payments eh. Diba? Pangalawa, yung business setback is real. Pero hindi yan excuse sa unpaid obligations. Ito yung pinaka-straight ko dito, masters. Kung ikaw yung negosyo dito, no, at kumuha ka ng service ng tao, creator man yan, designer, editor, production, kahit ano pa yan, okay? At nag-deliver siya, obligasyon mo magbayad, okay? Ang risk ng business, sa may-ari yan, hindi sa contractor. Hindi pwede yung lugi kaya yung malit na tao ang magdadala ng lugi mo sa pamamagitan ng delayed payments, di ba? Pwede kang malugi, yes, oo. Pwede kang malugi, pero kasama sa business world yon, okay? Yung pag-ayos ng payables, hindi yung magpapalecture ka online habang may mga taong humahabol sa TF, okay? Pangatlo, ito yung video ni Josh Moica, yung estudyante ako, yung pinakita ko sa inyo kanina. Pero panoorin niyo yung yung video niyo, nasa description, no.
PR move yan eh. Pero hindi pa rin sagot sa core question na yan. Ano ba? Hindi niya sinasagot. Red herring na naman siya. Hindi masama yung Okay. Pero hindi naman masama na mag-message ka na ng learner ka pa rin. Okay, fine. Oo. Walang masama doon na mag-message ka ng learner ka pa rin. Okay. Pero bakit ito lumalabas ngayon? Okay? Kasi nakaka-public backlash sa Business 101 take niya. Ang dating damage control, 'di ba? At yung pag-mention ng high profile names at rooms na pinasukan ng mga stories, tawag diyan appeal to authority yan eh. Parang sinabi mo, paniwalaan niyo ako. Paniwalaan niyo ako kasi kasama ko sila sa kwarto. Ang tanong ng tao, master. Ano yung tanongin ng mga tao? May nabayaran na ba? May resibo ba? No, may timeline ba yan? Okay, wala masama mag-network. Pero hindi yan evidence ng tama sa issue. At mas lalo na hindi yan sagot sa claims ng mga taong naghahabol ng bayad, no? Papat yung mga parinig na may hindi rin nabayaran, no, sa ibang work, no. Well, dapat seryosohin ito, no, pero hindi dapat gawing mob justice, no. Yung post and designer claiming na may unpaid work, no. If true naman yan, no, malaking issue yon. Kasi pattern yung lumalabas eh. Hindi lang creators dito, pati creative sa likod niya, no. Pero dapat tayo fair dito, no. Allegation pa lang yun, no, hanggang walang full receipts, no. Contract proof na nakalatag sa narinig yung kabilang panig, no. Ang tama kasi dito, ilabas yung resibo, email trade, agreement, a clear amount plus debit, tapos bigyan ng chance na mag-respond, 'di ba? Ang mali kasi dito, mga stories, yung atin mo agad yung insults, personal at sisiraan na lang natin. Kasi ang end result, ang resulta dito, nababaon yung totoo. Tapos ang maingay lang yung content. Ngayon, doon tayo sa recent video ni MG, yung napanood natin, no. May point siya na simpleng lang tanong eh. Nabayaran na ba? Okay? Yun ang tanong doon. Wala nang labis na kulang doon. Yan ang tamang tanong doon. Pero ito rin yung sasabihin ko dito. Kapag naghalo-halo na yan, yung mga issue na panlalaita, na pangangasan, humina at humihina ang case. Kasi ang tao kasi dito, imbis na tumingin pa sa facts, no, naaaliw lang sa bardagulan. At yung mga talaga may hinahabol ng bayan, natatabunan yan. Diba? Kaya ang pinaka-logical dito, Masors, dito sa landing na to, kahit anong Business 101 muna, kahit anong estudyante ako, kahit anong network na malakas, hindi yan substitute sa accountability. Kung may utang, bayaran. Kung hindi pa kaya maglabas ng payment, okay, yung payment plan na may specific days and amounts. Kung totoo may naapektuhan, huwag i-gaslight na hindi nyo kasi gets ang negosyo. Gets namin, na-gets namin yung mga punto mo. Pero, nasan yung bayad? Ganun lang yun. Pastors, ito yung take ko, Pastors. Diretso ako dito, okay? Ang business setback kasi narrative, hindi dapat gamiting shield para takbuhan ng responsibilidad, okay? As a owner, CEO, hindi pwedeng gawing shield yung yung mga business setback narrative niyan. Dapat hindi ginagamit na as a shield, no, para takbuhan ng mga responsibilidad ninyo. Business, okay? Business nga ni. Mas dapat stricto ang obligasyon dyan, okay? Yung education content, okay yan, no? Pero pag ginamit sa mali yung timing at mali in the context, no, nagiging distraction yan eh. At distraction kasi yung kalaban ng accountability. Di ba? Kung talagang gusto ni Josh maging part of the solution, itong simple lang naman yan eh. I-push niya yung transparency. Hindi yung lecture hindi yung lecture transparency means numbers, dates, status, and actions, di ba? Push niya yun. Yan yung part of the solution, di ba? At sa mga viewers dyan, at saka sa mga customers dyan, huwag tayong magpa-hype sa mga matatalino words, sa totoo lang, madaling magtunog matalino.
Ayaw ko na naman ganyan. Mahirap magbayad on time. Naku sakit sa tenga ko dyan eh. Mahirap magtalino, mahirap magbayad on time at mapanagot yung mga real business yon, okay? So, ngayon mga stories, kayo naman, ito ang tanong ko sa inyo. Para sa inyo, okay, valid ba na sabihin na hindi dapat maging maingay ang mga creators kapag hindi pa sila bayad, no? Dahil negosyo yan. Bakit oo, bakit hindi, okay? At saka sa ganitong issue, anong mas importante dito? Public statements ba? Public statements, ang educational talks, o yung payment resistance, clear settlements timeline? Well, comment down below pag-usapan natin yan. Kung gusto nyo mga ganitong opinionated, logical, frankly, state to the point, comment tayo videos, don't forget to like, share, subscribe sa ating channel, and click notification button sa ating baba. Mga stories, be part of, sa mga be part of community, ka-stories, ka-stories membership nyo plan, sali na lang kayo, may mga price naman dyan, Tsaka, kung may bukal sila, Gcash, para sa PC upgrade ko, napapasin yung cellphone lang yung gamit ko, kaya hindi ko kaya dahil nagagamit ko naman yung PC ko dito kasi yung nga lang hindi ko na gamit yung PC ko dito, yung nga lang na na talagang nasulong lang ito yung nasulong kasi ito, okay, so yun lang yung ko, pero hindi ko siya makakapag-record dahil sira yung webcam ko, okay, so yun lang mga stories, thank you and have a great night, bye.